Hello guys! Welcome to my vlog again and again and again and again and again. For today's video guys is magluluto tayo ng sinigang na talakitok with matching bangus. Nabuhusan pa yan ng sabaw ang daming inarte kasi ganyan. So dito guys is mag-prepare lang tayo ng sinigang natin bago natin siya isalang sa apoy. So naglagay lang ako dito ng tubig kasi akala ko itong talakitok lang yung lulutuin ko. Hindi na ako nagluto or hindi na madadagdagan. Pero tingnan nyo naman guys, nagpahabol ang aking lola ng kanyang bangus kasi nga dumating po ang aking auntie from Hong Kong at ito yung request niya. Actually, surprise lang talaga yung pagdating niya. Kami lang nakakaalam dito sa bahay. Kaya ito yung request niya. Actually, ang daming bulilyasong nangyari dito sa gabing to guys. So dito guys, naglagay na tayo ng sibuyas, kamatis, at sili haba. Actually, di sana matutuloy itong talakitok na to. Bangus dapat to. Kasi nagpabili ako kaninang tanghali sa nagtitinda ng isda dito. Kaso lang, sabi nila sa kapatid ko wala daw or wala rang sinabi na may nabili. At nung bibili na sana ako ng bangus as alternative dun sa talakitok kasi nga hindi nakabili, ang sabi meron daw pala. So ayan. So dito guys, makikita ninyo, ibang lalagyan na yung gamit-gamit ko. Kasi nga, nagdagdag lang bangus yung lola namin. Isang buong bangus. So, kailangan ko ng malaking lalagyan. Kaya dito na lang sa to the rescue kong kaldero, sinigang yung ating sinigang na isda. Nung kumulo na yung sabaw ng ating sinigang, is nilagay ko na itong talakitok. So ito guys, siguro mga more or less 6 slices or 7 slices po ito ng talakitok. So inuna ko lang dyan yung ulo para yun yung maluto agad. Tsaka yung mga laman. So ito lang yung struggle ko kasi dito nung nagluto ako nito, medyo nadurog yung ibang part. Dahil sa paghahalo-halo kasi nga wala akong medyo malaking kaserola. And ito malaki to, malalim lang yung yung kaldero na gamit ko dito. Kaya okay na din. Hindi naman nadurog lahat. May ibang part lang na parang naghiwalay lang sa pinakatinik. So dito guys, isunod na natin yung bangus. Alam nyo guys, paborito ko tong sinigang na bangus. Kahit anong luto sa bangus, lamayo, paksiw, ganyan. Ito ata yung bukod sa galunggong, ito yung isa sa favorite kong isda. So, nung kumulo na guys, yung ating sinigang na meron ng mga isda, is dito na yung time na mag-a-adjust tayo sa lasa. Titikman na natin dito kung kulang pa ba sa alat, ganyan. Kasi naglagay ako kanina ng asin nung naglagay ako ng pinakaunang tubig. Tapos naglagay lang ako ng konting MSG lang, pampalinamnam lang. Konting-konti lang yung nilagay ko dyan guys. Considering na marami ito, konti lang yung nilagay ko kasi maglalasa na yan siya. Hindi naman natin kailangan ng sobrang daming MSG dito. So, kapag pakiramdam nyo or panlasa ninyo kulang pa sa alat, pwede na tayo dito mag-add pa ng asin. So, dito guys, since marami-rami nga to, isang kaserolang sinigang ito. So, magiging generous ako dito sa asin. So, ang ginagawa ko talaga sa sinigang kapag naglalagay ako ng asin is tinutunaw ko muna siya bago ko titikman ulit. So, kagaya niyan, unti-unti ko siyang dinidissolve doon sa sandok. Tapos, saka ko siya haluin and then titikman ko. Kapag hindi pa ako satisfied sa alat niya is daradag na naman ako. So gaya nga nasabi ko, since masabaw to, kailangan talaga natin maglagay ng generous amount ng asin. So tansya-tansya lang guys, huwag nyo naman sobrahan, okay? Pag naramdaman nyo na nandun na yung alat, nandun na yung linamnam ng MSG, tsaka ng mismong isda is, nyo na, okay na yan. Huwag nyo nang sobrahan yung alat. Nung hindi na-confirm nung kapitbahay namin na nagtitinda ng isda na wala yung pinabili ko na talakitok or na isda na pangsigang is medyo nag-struggle ako maghanap ng alternative na isda. Kasi nga sabi ng parents ko, medyo nasasawa na rin kasi sila sa bangus kasi lagi na lang kami bangus, ganyan. So, meron doon malapit sa pinagtatrabahuan ko, meron doong nagtitinda ng isda.
And sabi niya, meron daw silang tuna pa nga. Kaso 350 ang kilo, guys. Ang mahal-mahal. So, tapos ilang piraso. I mean, hindi naman siya masyadong malaman. Ganon, hindi siya worth it for me. Though, nandun yung lasa, pero hindi siya worth it. Marami kami kakain, guys. So, dito, naglagay na rin ako ng sitaw at okra. Optional yan, guys. Pwede kayo maglagay ng sitaw lang, pwedeng okra lang. So, kapag okay na yung lasa ng sabaw ninyo is, pwede na rin natin ilagay dito yung dahon na ilalagay natin dito. So, yung nilagay ko dito is dahon ng saluyot. So, alam nyo guys, isa rin to sa struggle ko yung paghahanap ng dahon kasi nga gusto ko sana dito ilagay is kangkong. Kaso, nung nag-ikot-ikot ako, wala silang kangkong na maganda dito. Siguro, hindi pa maganda yung mga harvest ng kangkong ngayon. I mean, hindi ko alam kung nakapamili na ba sila o what. Pero alam niya yun, yung ano na siya, tuyo na, ganun, parang patuyo na. So, hindi siya maganda. So, ito lang yung nakita ko yung saluyot, yung medyo fresh pa. So, medyo nag-alangan dito si mama na ilagay kasi sabi niya baka daw lumapot yung sabaw, gawa nga ng medyo naglalaway itong okra at saka itong saluyot. Pero guys, hindi naman siya lumapot. Hindi naman siya yung sabing lumapot yung sabaw. Ganun pa din yung consistency ng sabaw niya. Pag okay na yung lasa ng ating sinigang, pwede na kayo maglagay dito ng kalamansi. So dito yung gamit ko dito kalamansi is mga more or less 6 na pirasong kalamansi na maliliit lang. So nung nilagay ko to, akala ko nga sobra pa pero kulang pa siya sa asin. Gawa nga ng marami tayong sabaw. Punong-puno itong kaldero natin ng sabaw. So ang ginawa ko is meron pang 2 piraso na naiwan. Same din ang lalaki dito sa mga kalamansi na meron tayo. So yun yung nilagay ko. So, dinagdag ko lang yon para umasim pa kasi gusto ko rin sa sinigang is yung medyo maasim-asim siya. Hindi ako fan ng sinigang na hindi masyadong maasim, ganun. Pero ito, sakto lang. I mean, sakto lang. Hindi naman yung sobrang asim na talaga. So, ito yung sakto lang na mapapaasim ka lang. Asim ba yung tinatawag? Kayo ba guys, magsusuyo nyo ba sa sinigang yung maasim o hindi maasim? Comment down below guys. And comment nyo na rin kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan nakaabot itong video ko. So, dito naman sa pampaasim, pwede kayo maglagay ng mga naka-powdered na pampaasim, yung mga sinigang mix, mga ganyan. So, depende yan sa inyo. So, kasi sa ganito, sa mga sinigang, mas preferred ko talaga kalamansi, yung mga lime na tinatawag, ganyan. Di ko, ano man tawag yan sa, nakalimutan ko na. Pwede rin sampalok, pwede rin kamyas. So, kung ano yung available sa inyo at yung gusto niyo na pampaasim, yan yung ilagay nyo. Dito guys, okay na yung lasa ng ating sinigang. Satisfied na ako sa lasa niya. Kaso lang hindi natin to pwedeng patagalin pa na ilagay kasi nga or pakuluan kasi baka ma-overcook na yung ating mga gulay at yung isda. Actually, medyo na-overcook na nga yung isda natin dito. Gawa nga ng ilang beses na to napakuluan. So dito guys, kuha na kami ng parte namin. So kumuha lang ako dito ng isang mangkok. And ito, ipibigay na namin to kila nanay o sa lola namin para makakain na rin sila. So yun lang guys, hanggang dito lang po yung aking video. Sana may natutunan kayo dito sa vlog ko na to. And don't forget to like, comment, share, and subscribe na rin po. Thank you sa lahat ng mga sumusuporta po lagi at nanonood ng aking vlog. So sana po ay patuloy niyo po akong suportahan lagi. And mag-subscribe po kayo sa mga silent viewers ko yan. Yan lang guys. Kain na po tayo. Bye guys!